Ginoo, gising na po kayo. Ay, ayos ka lang ba? Ayos lang. Ayos lang ako. Yan ang napapala na madaldal. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Huwag niyo na akong saktan. Tandaan mo yan, bata. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Tara na. TSK. Kung hindi lang kayo marami, hindi ako makatakot sa inyo. Binata, hindi mo ba alam? Ang patakaran dito sa Antique Market. Patakaran? Anong patakaran? Kahit tek ang binebenta nila, hindi mo pwedeng ibunyag ng harapan. Sinisira mo ang hanapbuhay nila. Kaya natural lang nabugbugin ka. Haha, ikaw na maanda ka. Nang asar ka pa. Binata, nakikita kong kakaiba ang iyong buto. Isang henyo sa pagsasanay. Ito ang perlas na kumikinang sa dilim na libong taon na. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo sa murang halaga. TSK. Manloloko. Alam, bata, hindi ka makakaalis. Ibigay mo sa akin ang lahat ng 773 pesos mo. Ibigay mo sa akin ang lahat ng 773 pesos mo. Nako, hindi. Paano mo nalaman na may pera ako? Na ganito karami? Bayad na ang paninda. Apos na ang usapan. Matanda, sa wakas, makabalik na ako. Sa langit. Hahaha. Hindi ito panaginip, di ba? Perlas na kumikinang sa dilim. Ah, Sir! Sir, gising po. Ay, ayos ka lang ba? ayos lang. Ayos lang ako. Ibig sabihin, may gintong mata na ako. Zaoshan Pottery. Gawa noong Shang Dynasty. Nahukay sa libingan ng Nanhai Zaoshan. Bihira na ito, nag-iisa na lang. Paano mo nalaman? Ay, mahilig kasi ako. Mag-aral ng mga antike. Nagsasabi lang ako ng kung ano-ano. Ito ay nakuha ang aming Su family. Sa napakahirap na paraan. Su family? Ang Su family na nag-evaluate ng mga antike. Tama. Ako si Suleling. Mahilig din ako mag-aral ng mga antike. Ay, ang galing naman ng pagkakataon. Ay, ang galing naman ng pagkakataon. Isang karangalan na makita si Binibining Su ngayon. Lubos akong nagagala. Halika, tingnan nyo. Tingnan nyo na. Mga pulseras na jade. Buwisit na bata. Bakit ikaw na naman? Hindi ka ba talaga takot mamatay? Nandito ako para suportahan ang negosyo mo. Suportahan ang negosyo ko. Sa tingin ko, nandito ka para maghanap ng gulo. Oh, hindi ba si Binibining Su yan? Kaibigan ko siya. Maging magalang ka. MEA. Kung hindi siya manggugulo rito, natural lang na. Magalang ako sa kanya. Ay. Ito. Magkano ito? May mata ka talaga. Kung gusto mo, 5,000. Ano? Ang itim naman ng budhi mo. Sa tingin ko, hindi yan sulit kahit 5 piso. Eh, Binibining Su. Ano ba yung sinasabi mo? Bibilhin ko. Buti naman at marunong kang umintindi. Bayaran mo na. May 5,000 ka ba? Pahiram muna. Hindi sigurado ka bang bibilhin mo yan? Magiwala ka sa akin. Magta-transfer ako. Eh, sig. Walang bawas kahit 5. Natanggap ang 5,000 yuan. Hahaha. Balik po kayo, Miss Su. Hindi, bakit ka ba ganyan katanga? 5,000 para sa sirang bariyang pilak? Miss Su, pakitingnan po ulit ng mabuti. Ito ay Mula sa panahon ng Spring and Autumn at Warring States. isang gantimpalang bariyang pilak. Miss Su, magkano kaya ang halaga nito? Hindi bababa sa 1,000,000. Miss Su, Makakahanap ka ba ng bibili? Ay, walang problema yan. Ako na ang bahala. Hahaha. Ano? kung ikukumpara mo ako sa walang kwenta mong boyfriend, Sino ang mas magaling? syempre po, yung Master Yu. Kayo po ang mas magaling. Narinig ko na yung lalaking yan. Nagpropose pa sa'yo ilang araw na ang nakalipas. Huwag kang maniwala sa mga chismis. Hinding-hindi ako. Magpapakasal sa walang kwentang yon. Ay, tama yan. Hahaha. Ye King Feng, Bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, paano ko malalaman ang ginagawa ninyong kalokohan? dahil nakita mo na, Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Kami ni Yang Master Yu ay matagal nang magkasama. Walang hiya. Sa mga nakaraang taon,
Hindi ba ako naging mabuti sa'yo? Mabuti sa akin? Sabihin mo nga, paano ka naging mabuti sa akin? Ang pagkain, inumin at damit mo. Hindi ba pera ko ang ginamit? Pati renta ng bahay, ako ang nagbabayad. Maraming salamat talaga sa'yo. Ni isang branded na bag. Hindi mo man lang mabili. May gana ka pang magsalita. Iba siyang Master Yu. Hindi lang siya mayaman at makapangyarihan. Mas malakas pa siya sa'yo. Hahaha. Ikaw na babaeng walang hiya ka. Ang mga taon ng kabataan ko. Nasayang lang sa'yo. May lakas ka ng loob na saktan ang babae ko? Gusto mo bang mamatay? Manahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Bata ka. May problema ka ngayon. Si Young Master UA. Ang batang among Yushan Group. Hindi mo siya kayang kalabanin. Magsorry ka na. Paano kung hindi? Kung hindi ka magsosorry, Sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik. Sa syudad. Seg. Tingnan natin. Kung kaya mo nga. Anong pag-ibig? Diyos ko, bakit mo ito ginagawa sa akin? Teka. Hindi lang ako nakakakita sa loob. Lumakas din ang dynamic vision ko. Hello, Kuya King Feng, may magandang balita ako. Nakahanap ng bumibili sa silver coin. Handa siyang magbayad ng 2 milyong yuan. ano? 2 milyon. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Pupuntahan kita. Nako, ang heartbreak ay bahaging paglaki na kailangan mong pagdaanan. Huwag kang masyadong malungkot. Ang galing mong magsalita. Mukhang marami kang karanasan. Kabaligtaran. Hindi pa ako nagka-boyfriend. Hindi ka pa nagka-boyfriend. Oh, nandito pala si Miss Su. Liu Yong, wala ka na bang hiya? Bakit mo ako sinusundan? Inimbitahan kitang kumain, ayaw mo. Pero kasama mo yang palamunin. At naglalasing dito. Magpaliwanag ka nga. Close ba tayo? Para magpaliwanag ako sa'yo? Ngayon, gusto mo man o hindi, sasama ka. dalhin siya. Tigil. Hoy, bata. Wala kang kinalaman dito. Umalis ka na. Liu Yong, nakalimutan mo na ba kung paano mo nakuha ang peklat mo? Paano mo nalaman ang tungkol sa peklat ko? Tao ka ba ni Kiao She? Sasabihin ko sa'yo, ako ang matalik na kapatid ni Kiao She. Nagkamali ako ng tingin sa'yo. Maawa ka naman. Palayain mo na lang ako. Sige, palalayain kita. Humungi ka ng tawad kay Miss Su. Miss Su, Kasalanan ko, pangako ko, hindi na kita. guguluhin pa. Sige, umalis ka na. Huwag ka nang magkakita sa akin. Seg. Kilala mo ba si Fourth Master Kiao? Hindi. Si Fourth Master Kiao ay ang pinakamakapangyarihan sa syudad. Siya ang nagkokontrol ng lahat. Mas mabuting huwag mo siyang galitin. Emarye, ito ang 2 milyong yuan. Kinukuha ko na ang baryang pilak na ito. Masaya ang pakikipagtulungan. Emarye, MS Su, magandang lakad. Oy, boss. Magkano itong painting na ito? Hindi mahalaga ang painting na ito. Kung gusto ni Emarye, ibibigay ko na lang sa'yo. Ay, paano naman yan? Bibilhin ko ng 100,000. Emari. Hindi ka ba nagbibiro? Nakita ko na ang painting na ito. Ang pinakamataas na halaga nito ay 5,000. Ay, seryoso ako. Ito ay para lang. Magkaibigan tayo. Dahil napaka-generous ng aking kapatid. Napaka-generous. Kung gayon, itong painting na ito. Ay ibebenta ko sa'yo. Deal. Kumusta? Magkano kaya ang halaga ng painting na ito? Hindi ko masisiguro ang presyo. Pero sigurado akong totoo ito. Kung gayon, ibigay na lang natin kay Leling. Ibibigay mo sa akin? Nga, para na ring bayad sa 5,000 mo. Hindi ko yan matatanggap. Kung talagang nahiya ka, halika at magtrabaho sa kumpanya ko, tulungan mo ako. Sa kumpanya ninyo. Ha? Ay, isa lang akong mahirap na probinsyano. Baka hindi sapat ang kakayahan ko. Huwag ka nang magpakumbaba. Kuya King Feng, sa kakayahan mo, sa kahit anong kumpanya, maipapakita mo ang iyong talento. Sige na nga, tumapayag na ako. Ang galing! May pera na. Wow! Bukod sa X-ray vision at tinahusay na dynamic vision, wala pa kaya akong ibang kakayahan na hindi pa nadidiskubre. Bata. Tandaan mong magsanay araw-araw. Hindi nga, kailangan pa talagang magsanay.
Grabe, ang galing naman nito. Ang laki. Eh. Ang ganda talaga ng malaking kumpanya. Ding ding ding. Simula ngayon, ito na ang opisina mo. Satisfied ka ba? Wow, satisfied. Sobrang satisfied. Hahaha. Siya nga pala ang tito ko. May dekada na siyang karanasan sa pagkilatis ng mga antike. Magandang araw po, ito. Tito, Siya ang sinasabi ko sa'yo. Nasa isang tingin lang. Ay makikilala na niya. Ang Zhaoshan Pottery, si Yi Qingfeng. Ay, sobra naman po kayo. Sana po ay marami pa akong matutunan sa inyo, tito. Ay, hindi naman sa pagtuturo. Kung hindi ako nagkakamali. Ikaw ang may-ari. Ang painting na ito, tama ba? Opo. Tito, ano po ang masasabi nyo? Matapos nyo itong tingnan, halika, umupo tayo at pag-usapan ito. Isa nga itong lumang painting. Pero, Hindi ito gawa ng isang sikat na pintor. Kaya, hindi ito gaanong kamahalan. Ah. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang painting na ito ay may 3 layer. 3 layer? At bawat patong ay dekalidad na tsuan pepper. Sayang naman. Uy. Ano nang ginagawa mo? malalaman mo rin mamaya. Ito ba ay Isang painting sa loob ng painting? ang orihinal na gawa ni Tang Bohu? Tama nga ang hinala ko. ay may isa pang patong dito. Para masiguro na ang orihinal ay hindi masisirang digmaan. Kaya may painting sa loob ng painting. Kung may makakita nito, ibibigay ang painting na ito. Sana pahalagahan. Sa pagkakataong ito, Kung hindi ito nadiskubre ni King Feng, Ang orihinal na gawa ni Tang Bohu na ito. ay hindi na sana makikita ng mundo. hindi ko alam kung kailan pa. Tama po kayo, Jo. Lalo akong humahanga kay Kuya King Feng. Kung ganoon, Leling, kung gusto mo, ang painting na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ay, sinabi ko na. Hindi ko pwedeng tanggapin ang painting na ito. Bukod pa rito, ang painting na ito ay. Isang kayamanan na walang katumbas. Kaya lalo ko itong hindi pwedeng tanggapin. Binata. Sa tingin ko, mas mabuting sundin. Siguro ito ang kagustuhan ng mga sinaunang tao. Sig. Kung itong painting ay mabenta, ang presyo, hati tayo sa 2. Ayoko. Ang perang kikitain, ilagay mo muna sa'yo. Ituring mo na lang na investment ko. Hindi ko inakala. Ang pamangkin ko, lalong nagiging magaling. Sa investment. Haha. Ay, teka. Ang Jade Convention sa Yongqi Town ay inilipat na sa bukas. Kailangan nating maghanda. Ha? Bakit naman biglang inilipat? Sabi-sabi, may isang mayaman. Na may maraming stock sa ibang bansa. Gusto niyang gawing pera agad. Kaya ang mga organizer ng convention. Napilitang baguhin ang petsa. Pero, ito rin ang magandang pagkakataon. Para sa mga mahilig sa jade na makahanap ng magandang dial. Kuya King Feng, samahan mo ako. Baguhan pa lang ako. Sa Jade at Emerald, tamang-kama, makakapag-aral ako. May panganib dito. Naku. Itong mga pako na to, siguradong may sadyang. Naglagay nito dito. Ano na yan? Paano kung? Bumalik na lang muna tayo? Huwag na tayong sumali sa convention. Nakarating na tayo rito. Kung babalik tayo ngayon, tiyak na marami tayong mamimiss na pagkakataon. Pero paano na? Masyado itong delikado. Huwag kang magalala. Nandito ako, hindi ka dapat matakot. Tingnan natin kung sino ang naglakas loob na mag-ambush sa daang ito. Kumilos. May pag-asa pa. Sino ka? Kanina, nakita kong may gustong manakit sa'yo, kaya iniligtas kita. Kiao Deng. Salamat, kapatid, sa pagliligtas mo sa buhay ko. Kiao Deng, si 4th Master Kiao. Sino sila? Bakit kanila gustong saktan? Sa ngayon, hindi ko pa makumpirma. Ang kanilang pagkakakilanlan. Pero, ang sinumang mga has na galawin ang tao ni Kiao Dengke. Tiyak na sila ay. Walang mapaglibingan. Kung gayon, Kuya Kiao, dahil maayos ka naman, alis na muna ako. Kuya King Feng, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi ba't ito ang panganay na ginang ng pamilya Su? Hindi ko inakala na sa ganitong liblib na lugar ay magkikita tayo. Talagang tadhana nga. Dahil nagkita na tayo, sana ay huwag na kayong magpakita ang kalupitan at huwag nyo na kaming pahirapan. Hahaha. Ako, si Kiao Deng, ay hinding-hindi gagawa ng masama sa mga taong may utang na loob ako. Kapatid, magkikita pa tayo.
Ang makipagkaibigan kay Kiao Dengke ay maaaring magbigay sa iyo ng malaking tulong dahil ang taong ito sa syudad ay may malaking impluensya. Masasabing siya ay isang taong kayang magpabagong lahat. Si Kiao Deng, talaga bang ganoon siya kalakas? Hindi lang malakas. Ang kanyang karanasan ay isa ng alamat. Narinig ko noong bata pa siya. Isa siyang pastol ng baka. Gumawa siyang iba't ibang uri ng mabibigat na trabaho. Kalaunan, kinontrata niya ang isang construction site. Pagkatapos ng ilang dekada ng pag-unlad, naging isang malaking pangalan siya sa real estate. Sa buong syudad, basta banggitin mo lang ang pangalan ni Kiao Dengke, lahat ay nagbibigay sa kanyang respeto. Kaya pala noong nakaraan, nang banggitin si Kiao She, agad nagbago si Liu Yong, parang ibang tao. Pero si Kiao Deng, mapanganib din siya. Sana mag-ingat si Kuya King Feng. Huwag kang mag-alala, alam ko ang gagawin ko. Tara na. Yung master, bigo ang operasyon. Mga walang silbi, anuman ang mangyari, huwag ninyo silang hayaang makalabas ng Yunqi Town. Lalo na, ang bastos na batang yan na si Ye. Opo, yung Master Yu, makakaasa po kayo. Ye King Feng. Ikaw na bata ka, naglakas loob kang sirain ang plano ko. Ang mga bago nating utang, at ang mga luma, sabay nating isipin. Tingnan mo. Ang mga taong ito na parot pa rito. Ang dahilan kung bakit sila narito, ang pinaka nakakaakit sa kanila, ay ang mga lumang bato mula sa minahan. Ano ang mga lumang bato mula sa minahan? Ito yung mga material na direktang, galing sa pinagmulan. Malaki ang sansa na may jade na lalabas. Kaya marami sa kanila ay nagkakahalagang 10 milyon. Hindi ito laro na kayang laruin, ng ordinaryong tao. Gusto mo lang ba? Bumili ng maliliit na piraso. Ang layunin natin sa pagpunta rito, ay makahanap ng magandang deal. Dapat tayong maging matalino sa paggastos. Ano sa tingin mo ang batong ito? Kumusta? Ang kalidad nito ay karaniwan lang. Maaring gumastos kang mahigit 100,000 at posible pa ring makabili ka lang. Ang ordinaryong bato. Kung gayon, magkano ang halaga ng Esmeralda na jade? Magkano ang mabebenta? Ang magandang klase, mga 10 milyon siguro. Magkano ang batong ito? 479,000 yuan, sir. Sige, bibilhin ko ito. Sige po, sir. Sigurado ka bang bibilhin mo ang batong ito? Maniwala ka sa akin. Itong batong ito. Talagang may magandang lalabas dito. Sige na nga, hindi naman mahal. Kung gusto mong bilhin, bilhin mo na. Sige. Hoy, Ye King Feng. Sino nagsabi sa yung pumasok ka rito? Dito lang pumupunta. Ang mga mayayaman. Ikaw na hampas lupa. Bakit ka nakikisali? Bakit ka ba laging nandito? Ang paggaso ko rito, may kinalaman ba sa'yo? Ay, aba, Ang tapang pa ng dila mo. haha. Payo ko sa'yo. Umalis ka na agad. Kung ayaw mong ipatapon kita sa mga tao ko. Sino ka ba sa tingin mo? Umalis ako dahil lang sinabi mo? Ye King Feng, huwag kang bastos. Ang Jedi Convention na ito ay inorganisang Yushan Group. Ang iyong Master Yu, pati siya ayaw mong pakinggan? Tama na, Suir. Sayang lang ang oras. Sa pakikipag-usap sa kanya. Mga gwardiya, palabasin nyo yan. Teka. Ang iyong master namin, napakamapang-api. Hindi ba nakakasira? Sa imaheng Yushan Group? Ikaw pala. Binibining Su ng pamilya Su. Sa pagkakataong ito ay sa pagitan namin ni Ye King Feng, na personal na alitan. Kaya sana, binibining Su, huwag ka nang makialam. Siya ay kasama namin sa kumpanya. At higit sa lahat, kaibigan ko. Kaya ito. Pakikialaman ko talaga. Hoy, ikaw. Oh. Naintindihan ko. Ang batang ito, nakasandal pala sa pamilya Su. Umaasa sa babae. Isa lang siyang palamuning ng babae. Pakisuyo, maging maingat kayo sa inyong pananalita. Ay naku. Nagagalit si Binibining Su. Ngayon, dahil kay Binibining Su, palalampasin na kita. Tara na. Kuya King Feng. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ayoko lang. Nakita mo ba ang mag-asawang iyon? Yang Master Yu. Hinayaan mo lang makawala. Ang bastos na batang iyon. Masyado mo siyang pinatawad. Anong gagawin ko? Hindi naman pwedeng direkta tayong kumalaban sa pamilya Su. Akala ko pa naman, napakalakas ni iyong Master Yu. Takot din pala siya. Sa bastos na babaeng sunayan. Ikaw. Anong sinasabi mo? Sa teritoryo ng Yunqi Town, walang sinuman ang nangahas na kalabanin ako, si Yuwukwe. Huwag kang mag-alala, Suir. Nag-utos na ako ng mga tao, na lihim na bantayan siya. Kapag dumating ang tamang panahon, ako mismo ang kikilos. Alam ko na talaga. Si Young Master Yu ang pinakamagaling. Magdagdag pa ng tao.
Bantayan ninyo ng maigi ang taong iyon. Ang batong jade na ito ang pangunahing. Itinatampok sa ating Jade Convention. Nagkakahalaga itong 12 milyong yuan. Maaring bilhin ito ng kumpanya. Ang batong jade na ito. Sigurado ka? Sabing lahat, may problema ang isang ito. Bakit mo pa rin ipinabibili? Maghiwala ka ulit sa akin. Kukunin ko ang batong jade na ito. Sige po, ma'am. Sino na naman itong kanga? Binibining Su, ang batong ito, hindi biro ang presyo. Dahil lang sa pulubing yan, bibilhin mo na agad sa isang salita lang niya? Kung walang lumabas na maganda rito, huwag kang magsisisi, ha? Hoy, bakit ba? Lagi ka na lang sumusulpo. Bibili kami o hindi? Anong pakialam mo? Sed, kung sa tingin mo, may laman ang batong ito, gusto mo bang hiwain natin yan dito mismo? Maglalabas tayo ng tig negatibo, 5 milyong yuan. Bilang taya. Oh, 5 milyong yuan. Masyado namang maliit yan. 50 milyong yuan. Ano sa tingin mo? 50 milyong yuan kung 50 milyong yuan. Ako si Yuwuke. Matatakot ba ako sa'yo? Wow! Ito ay Imperial Green Ice Jade. Kuya King Feng, Imperial Green Ice Jade ito. Malaki ang kinita natin ngayon. Hoy, young Master Yu. Lumabas na ang resulta. Tuparin mo na ang kustahan. Ye King Feng, naglakas loob kang huminging 50 milyon kay Young Master Yu? Nabaliw ka na ba? Kanina lang, si Young Master Yu. Hindi ka pa niya pinalabas sa lugar na ito. Malaking pabor na yon sa'yo. Anong ibig sabihin niyan? Ayaw bang magbayad ni young Master Yu? Nakatingin ang lahat. Nga, kung natalo, magbayad. Kung hindi kayang tumaya, huwag na lang maglaro. Hindi ba ito? Nakakahiya sa Yushen Group? Tama na. Sino ang nagsabing ako, si Yuwuke, ay ayaw magbayad? Young Master Yu. Manahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. May tao ba diyan? Young Master. Ayusin mo na. I-transfer ang 50 milyon sa apelidong Ye. Masusunod, young Master. Ikaw na may apelidong Ye. Swerte ka ngayon. Magkita na lang tayo ulit. Anong nangyari sa dalaga ng pamilya Su? Ang ganoong kagandang kayamanan, kung mapupunta lang sa kanila. Sayang lang. Huwag mong kalimutan, natalo pa ako kay Ye King Feng. Ang 50 milyong piso sa batang yon. Kung may sisisihin, siya lang ang dapat sisihin. Dahil nakipag-ugnayan siya kay Ye King Feng. Ano? Natatakot kayo? Natatakot kayo? Hindi kami natatakot. Para sa iyong master, handa kaming gawin ang lahat. Basta maganda ang pagkakagawa ninyo, hindi kayo pababayaan. Ang iyong master na ito, naintindihan? Sa pagkakataong ito, hindi na sila makakatakas. Sa villa na ito, mabuti. Tandaan ninyo, sa pagkakataong ito, dapat malinis ang pagkakagawa. Opo. Kuya King Feng, hindi nga ako nagkamali sa'yo. Ikaw talaga ang aking Diyos. Ay nako, Hindi naman siguro ganoon kawa. Pero curious lang talaga ako. Paano mo nakita? Na may jade sa loob ng batong yon? Siguro. Telepathy lang. TSK. Ikaw talaga. ibigay nyo ang jade. Para makaligtas kayo. Mga kasama, sabay-sabay. Marunong ka ng payon palm? Kuya King Feng, marunong ka pala ng martial arts. Magtapat kayo. Sino ang nagpadala sa inyo dito? Si Yuwuke po ang nagpadala sa amin. Mukhang nakatagbo kami ng tunay na master ngayon. Tanggap na namin ang pagkatalo. Kung gayon, sino kayo? Kami ang. Ika-10 henerasyon ng tagapagmana ng payon palm. Kung ibibigay nyo lang, ang siketong manual ng Payon Palm, maaari kong kagisipan na palayain kayo. Ayaw nyo. Kung gayon, wala akong magagawa kundi ipadala kayo sa inyong huling hantungan. Young hero, maawa po kayo. Pinapayuhan ko kayo, umalis na kayo agad. Kung sakaling makita ko pa kayo uli, gagamitin ko ang Payon Palm na ito sa inyo muli. Opo. Ha? Ganoon ba kalakas ang payong palm na yan? Ha? Ganoon ba kalakas ang payong palm na yan? Isang salita lang Tumakbo na sila. Gusto mo bang makita uli? Pwede kong ipakita sa iyo ngayon. Ipakita mo. Kuya King Feng, kailan ka pa? Naging ganyan kagaling? Gusto mong matuto? Gusto ko.
Si, Tuturuan kita pagbalik natin. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Umalis na tayo agad. Young Master, masamang balita. Ano? Bakit ka nagmamadali? Young Master, Ang operasyon natin. Ay nabigo na naman. Ano? Hindi ba't? Mga eksperto ang pinadala ko. Pero si Ye Qingfeng. ay isang nakatagong master. Isang galaw lang. Napigilan na niya kami. At saka, ano pa? Bilisan mo. At saka, Sa ilalim ng pagtatanong ni Ye Qingfeng, ibinunyag ka rin. nila, Mga walang kwenta. isang grupo ng mga basura. Yung Master Yu. Paano na yan? Baka si Ye Qingfeng. Anong kinatatakutan mo? Si Ye Qingfeng lang yan. Sa ngayon, wala pa siyang magagawa sa akin. Magkapadala pa ba tayo ng iba? Huli na. Sa tingin ko, umalis na siya sa Yunqi Town. Ye Qingfeng, Mukhang minamaliit kita noon. Mukhang minamaliit kita noon. ngayon, nagtagumpay ka ng galitin ako. ito ay isang. Imperial Green Ice Jade. At ang laki pa. Malaki ang kikitain. Ang kumpanya ngayon. Tito, Salamat kay Kuya Qingfeng. Siya ang nagpilit na bilhin ito. Ay, ito ay. Trabaho ko lang. Kailangan ko pa rin. Pasalamatan ka sa tiwala mo sa akin. Hahaha. Binata. Tama nga ang hinala. Nanglaling ko sa'yo. Para kang may gintong mata. Ngayon, Malaki ang naitulong ninyo sa kumpanya. Siguradong gagantimpalaan kayo ng kumpanya. para sa promotion at dagdag sahod. Hindi ko na kailangan ng promotion at dagdag sahod. Ito ang narapat sa amin. Nga, sa trabaho ko ngayon, masaya na ako. Tito, Yung pinili ni Kuya Qingfeng. Nabuksan na ba yung bato? may maganda bang lumabas? Sasabihin ko pa lang sana yan. Ang batong yon ay naglabas ng Glassy Apple Green Jade. Iyon ay bihirang makita at dekalidad. Talaga? Magkano ang halaga? Sa pagtataya ko, Hindi bababa sa 50 milyong yuan. kaya nang makabili ng isa o dalawang. Mamahaling bahay sa Beijing, Shanghai at Guangzhou. Kuya Qingfeng, ang galing mo talaga. Mag-usap muna kayo. may gagawin pa ako. Sedge, tito. Ay, sabihin mo nga, bigla kang kumita ng ganoong kalaking pera. Ano ang plano mo? Ang kinita ko, ay kinita mo rin. May investment ka sa akin. May investment ka sa akin. Kung gayon, bibigyan kita na 20 milyong yuan. Hindi ko kailangan ng pera mo. Sa negosyo, dapat may patakaran. Pera mo yan. Dapat ibigay sa'yo. Boss, ayon sa investigasyon ko, yung batang yan na si Qingfeng, hindi talaga kilala si Qiaoshi. Busog ka na ba at wala nang magawa? Paano ka naglakas loob na imbestigahan siya nang walang paalam? Sa araw-araw, ang boss ay mayabang, pero sa isang baguhan, napakagalang mo. Para lang sa'yo yan, para ipatanggol ka. Yenan, hindi mo kasalanan ngayon. Huwag ka nang magdesisyon ng mag-isa sa susunod. May iba pa ba? Boss, balita ko si Qiaoshi. Nasugatan nitong mga nakaraang araw. Dapat ba nating bisitahin siya para makipagkaibigan? Kaya, mag-i-invest ka pa rin ba? Naman, ang investment ko sa'yo ay napaka-promising. Hindi ko kayang bawiin ang investment ko. Hindi ka ba natatakot na mawala lahat ng puhunan mo? Hindi ako natatakot. Nagtiwala ako sa'yo. Isa pa, kahit pa malugi tayo ng husto, hindi ako matatakot. Sag, dahil ganoon ang tiwala mo sa akin. Hinding-hindi ko. Bibigyan. Hoy, Marye. Balita ko, si Qiaoshi. Nasugatan nitong mga nakaraang araw. Hindi ba tayo pupunta? Para bisitahin siya. Tamang kama, may kailangan akong sabihin kay Qiaoshi. Sage. Alaga bang pupunta ka? Gayon, si Liu Yong, siguradong may masamang balak. Huwag kang mag-alala, wala siyang magagawa sa akin. Anong ginagawa ninyo? Kung walang utos si Qiaoshi, walang sinuman ang pwedeng pumasok. Bulag ka ba? Siya si matalik na kaibigan ni Qiaoshi. Marye. Kaya mo bang kalabanin siya? Hindi ko alam. Na ang boss namin. Ay may matalik na kaibigang apelidong Liu Yong, ikaw, basta ka na lang naghahanap ng kung sino. Para magpanggap. Ang sabi ng boss namin, magandang kapatid daw siya. Tapos gusto pa niyang piliting kumasok. Gusto mo na bang mamatay? Anong ingay yan? Boss, Qiaoshi, Anong nangyayari? Itong si Liu Yong, gusto niyang ipasok. Itong si pinapaalis ko na nga siya. Qiaoshi, ang sabi ng lalaking ito, magandang kapatid mo raw siya kaya ako. Ye Qingfeng. ikaw bata ka. Bakit ka nandito? Hindi ba? Binibisita kita. Hindi ko inasahan na haharangin pa ako. At hindi papasukin. Siya si Marye. Ang nagligtas ng buhay ko. Hindi ka pa ba hihingi ng kawat? Patawad, Emarye. Ay, ayos lang. Hindi mo naman alam. Andaan mo ang mukhang ito. Mula ngayon, Ang anumang problema niya,
ay problema ko, ni Kiao Deng. Opo, Liu Yong. Sino ang nagpapanggap na kapatid ko? wala. Nagbibiro lang ako. Emmy, Wala naman. Makakaalis na kayo. Sage, Yi Qingfeng. Kiaoshi. Kung gayon, aalis na ako. Ye Qingfeng, sandali. Nitong mga nakaraang araw, Iniisip ko talaga, sino ba ang gustong manakit sa akin? Kapatid, may nakita ka bang? kahit anong pahiwatig. Big Bro Kiao. Dati ba ay May nakaaway kayo? Haha. Marami akong nakaaway bilang Kiaoshe. Pero ang magtangkang mag-set up ng bitag, Para tambangan ako sa liwanag ng araw. hindi ko maisip. Kung sino ang may ganoong lakas ng loob. Yi Qingfeng, Sa unang tingin ko, sa iyo, Alam ko na. isa kang nagsasanay. Pero hindi ko alam kung anong uri ng kasanayan. Ang sinasanay mo, Yi Qingfeng. sa totoo lang ito ay pagsasanay lang para sa kasiyahan. Hindi mahalaga. Kung gayon, pasensya na sa pagiging prangka. Kuya Ye, ang pinapraktis mo ay ang tunay na pamamaraan ng Tiangang Xuanmen. pero ang ordinaryong tao, Hindi makakaabot sa antas mo. Tiangang Xuanmen. Ito ay isang napakataas na pamamaraan. Matagal na itong nawala. Pero ngayon, Nakita ko ito sa iyo. napakabihira talaga. Tiangang Xuanmen. Ano yan? Kuya Ye, Hindi mo ba talaga alam? Sa totoo lang, hindi ko sinasadyang makuha ang pamamaraang ito. Tungkol naman sa tunay na enerhiya sa katawan ko. Pinraktis ko lang ito ng basta-basta. Kung tatanungin mo kung anong sekta o paaralan, hindi ko talaga alam. Kakaiba naman yan. ang kapangyarihan ng Tiangang Xuanmen, hindi ito kayang praktisin. Ang ordinaryong tao, Kung walang kakayahan ng isang pinili sa pilitang i-practice ang pamamaraang ito, tiyak na mababaliw ka. kuya, dumating na si Menghu kasama ang mga tao niya. Naghahanap ng gulo. Ang lakas ng loob mo, bata ka. Alagang naglakas loob kang pumunta rito. Ano ang kailangan ni Kiaoshe sa akin? Diretsahin mo na. At tanungin kita, nung araw na yon sa lamba, ang umambush sa akin, sino ba talaga? Ibig sabihin, Itong nangyayari ngayon. Wala nang katapusan, di ba? Ha. mula nung araw na yon, na inambush nyo ako, Itong bagay na to. Hindi na talaga matatapos. maliban kung ang mga tao nyo, lahat ay mawawala. Kung hindi, Wala akong palalampasin kahit isa. Sage, Kung ganon, tayo na lang. Ang magtapos nito ngayon. Big Bro Kiao. Ako na lang ang hahara. ikaw, Yi Qingfeng, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Ang mga tao nyo, pwede nang sumabay lahat. Sino ka naman? Ang yabang mo Ye Qingfeng. AMEA, walang kwenta. Sugod. Opo. Payun Palm. Ngayon mo lang nalaman, huli na ang lahat. Ipapadala na kita sa kabilang buhay. Pereng Yi, tigilan mo. Sabihin mo. Ang utak sa likod nito. sino ba talaga? Ipapadala na kita sa kabilang buhay. Sasabihin ko na. Ang Yushan Group. Si Yuwuke ang nag-utos. Siya nga pala. Kaladkarin niyo siya palabas. Kiaoshe. Maawa ka. Pereng Yi, hindi ko inakala na ang payunpal mo. Ay ganoon kalakas. Haha. Ako. Lubos akong humahanga. Big Bro Kiao, nagsasanay lang ako ng kaunting. Mababaw na kalaman. Kung makakaharap ako ng tunay na master. Baka. Maliit lang ako sa paningin niya. Masyado kang mapagpakumbaba, Pareng Ye. Nakakita na rin ako ng ilang master. Sa galing mo, Pareng Ye. Kumpara sa kanila. Magkapantay lang kayo. Kung ganoon, Big Bro Kiao, may kilala ka pang ibang master. May kilala naman ako. Kung ikaw, kapatid kong Kiao, Ay interesado. maari kong ayusin. Ang inyong pagkikita. Kung gayon ako po, ay nagpapasalamat, Kuya Kiao. Ngunit, Ayoko sana. nagamitin mo ang ganitong paraan para sumikat Kuya Kiao, sabihin niyo lang po ng DSO. sa mundong ito. Maraming tao ang tumitingin sa iyo. Sa isang paraan. Siguro dati hindi mo napapansin ang panganib ng tingin iyon. Pero ngayon, nililinaw ko ito para magbigay sa iyo ng ideya. Naalala mo pa ba ang araw na iyon sa lamba kung saan tayo inambus? Ang sitwasyong iyon. Kuya Kiao, may napansin to ba kayong problema? Ngayon, sigurado na ako na lahat ng plano ni Yuwuke
ay nakatuon sa iyo, kapatid kong Ye. Ngunit, nakatago sila, ng isang dalubhasa na pulad mo, sa kanilang kakayahan, walang kakayahan, na makipagkumpetensya sa iyo. Sa sinabi ni Kuya Kiao, agad kong naintindihan. Hindi ko inakala na si Yuwuke ay ganoon kasama. Kung gayon, Kuya Ye, Tingnan mo, lahat ng problema ito ay nalutas na. Tara, isasama kita para maglibang. Hindi ba't si Ginoong Ye yan? Nakita ulit tayo. Ay, tingnan mo lang. Sabihin mo sa akin kung alin ang gusto mo. Kuya Ye, Hindi ko inakala. na mahilig ka rin sa mga tansong kagamitan. Hindi lang ako mahilig, kundi baliw na baliw ako. Sa mga ganitong bagay, kapag nakita ko, hindi na ako makalakad. Boss, magkano ito? Ginoong Ye, Medyo kakaiba ka talaga. Hindi mo pa tinitingnan ng maigi. pero nagtanong ka na agad ng presyo. Ako. Hindi ko na kailangang tingnan ng mabuti. Sabihin nyo na lang kung magkano ang benta nyo. Ay naku, Matagal na tayong magkaibigan. Ikaw na ang bahala kung magkano. kung gayon. 10 milyon. Kapatid na Ye. Hindi ka ba nagbibiro? Bigla kang nagbigay. Ang ganoong kataas na presyo. Sigurado akong ang bagay na ito. Ay sulit sa presyo. Ginoong Ye. Baka, gusto mong pag-isipan pa. Bilang matandang kaibigan, Hindi ko hahayaang malugi ka. huwag kang mag-alala. Hindi ako malulugi. Ipak mo na yan ngayon. Ililipat ko na ang pera. Sage. Hindi ko maintindihan, bakit ka bumibili ng bagay nang ganoon kadali? Ilang salita lang. Nabili mo na agad. Ang binili ko kasing bagay ay napakagandang klase. Siguradong mayaman ka. Kung hindi, nagloloko ka lang. Huawending, gawa noong dinasyang Shang. Mahigit 2,000 kaon na. Napakagandang kayamanan nito. Hello, Ma. Ye King Feng, May blind date ka bukas. Si Tita Wang ang nag-ayos. Ma, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Gusto kong mag-focus sa career ko ngayon. Ayoko pang magkakasal. Huwag mo na akong guluhin. Anong ibig mong sabihin na mag-focus sa career? Hindi mo ba narinig? Magkakasal muna bago magtagumpay sa career. Sabi ko ayoko. Kung gusto mo, ikaw na lang ang pumunta. Aba, hindi ka na nakikinig sa nanay mo. sige na. Huwag ka nang umiyak. Pupunta na ako, okay? Iyan ang aking mabuting anak. Mabait ang babae. Hello, Kapatid Ye, may isang master ng martial arts na darating sa syudad bukas. Mag-ayos ako ng pagtitipon. Maglaban kayo. walang problema, Kuya Kiao. Anong oras bukas? Paano kung alas 7 ng gabi bukas? Sige, pupunta ako. May bahay ka ba? Sa ngayon, wala pa. Umuupa lang ako. May kotse ka ba? Wala rin. Ang inuupahan ko, malapit sa kumpanya, kaya hindi na kailangan bumili ng kotse. Kumusta naman ang kita mo? Hindi ito masyadong stable. Minsan mataas, minsan mababa. Wala kang bahay, kotse at ipon. Bakit ka pa nakikipagblindete? Nagsasayang ka lang ang oras ko. Kailangan bang may bahay at kotse? Para lang magkaroon ng karapatang makipagblindete. Walang kotse, walang bahay. Sinong babae ang gustong magpakasal sa'yo? Ang bahay at kots, magkakaroon din ako niyan sa hinahara. Pwede kaming magsikap ng magkasama. Ibig sabihin, maghahanda kang malaking dore? Sasabihin ko sa'yo, hindi ako magpapakasal. Para lang gumastos ang mga magulang ko. TSK, sino ang magpapakasal sa isang pulubi? Sino ang nangahas na apihin si Kuya King Feng ko? Sino ang ganoon katapang? Miss Sue. Pwede bang magtanong, magkano ang sweldo mo sa isang buwan? Sino ang nangahas na apihin si Kuya King Feng ko? Bago ka maghanap ng lalaki, hindi mo man lang tinitingnan ang kalagayan mo. Kuya King Feng, tara na. Ngayon, salamat at tinulungan mo akong makaalis sa gulo. Kung hindi, Hindi ko talaga alam kung paano ko ito katapusin. Walang anuman, Kuya King Feng. Ang mga babaeng tulad niya ay dapat lang. Turuan leksyon. Ay, teka. Pakitingnan mo nga ito. Saan mo nakuha yan? Binili ko kahapon sa Antique Market. Ito ay isang huwending mula sa Shang Dynasty. Ang ganitong uring bronzeware ay bihira na sa merkado ngayon. Magkano naman ang halaga nito? Hindi ba babasa? 100 milyon. Kung ibebenta ko yan, hindi ba't yayaman ako ng husto? Iminumungkahi kung huwag mo na lang ibenta. Ang ganito kahalagang bagay, kung ibebenta mo, sayang lang. Bakit hindi mo na lang iparenta sa aming kumpanya? Para sa exhibition? Iparenta sa inyong kumpanya? 8 milyong renta kada taon. At 5 taong kontrata. Kung gusto mo talaga, sige, gawin natin ang sinabi mo. Sulaling. Liz Zihaw, anong ginagawa mo dito?
Kumpanya namin to. Yang kumpanya mo, kaya kong bilhin sa isang salita lang. Kaya mo ba talaga yan? Bibigyan kita ng huling palugi. Kung hindi ka pa rin papayag, Subukan mo. May boyfriend na ako. Kalimutan mo na yan. may boyfriend ka na. Sino? Ako. Nangahas kang agawin ang babae ko, kay Liu Zihao. May kakayahan ka ba? Pinapayuhan kita. Huwag mo nang guluhin ang babae ko. Kung hindi, Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Ang yabang mo. Sabihin mo ano ka ba? sasabihin ko sa'yo, isa lang akong empleyado. Dito sa kumpanya. Isang maliit na empleyado. Nangahas kang kausapin ako ng ganyan. Sage, sugurin nyo. Kuya, Ako si Liu Zihao, ang panganay na anak ng pamilya Liu. Ako ang panganay na anak ng pamilya Liu. ako si Liu. Ako. Kuya, Nagkamali ako. Hindi ko na po guguluhin. si Miss Suleling. Umalis ka na. Huwag ka nang magpakita sa akin. Salamat sa'yo ngayon. Kung hindi, lagot ako. Kanina tinulungan mo ako. Ngayon ako naman ang tutulong sa'yo. Pero ang kinalaban mo ay si Young Master Liu. Malakas ang koneksyon niya. Wala akong pakialam kung sino pa, Yang Master Liu o Yang Master Wu. Basta binubuli ka, hindi pwede. Kuya King Feng, mahalaga ba ako sa'yo? Ha? Ay, mahalaga ako sa'yo pero ayaw mong aminin. Siguro. Sa totoo lang, mahalaga ka rin sa akin. Kapatid Ye, nasaan ka na? Big Bro Kiao, pasensya na po. May kaunting abeya lang po kanina. Pinaghintay ko pa kayo. Kapatid Ye, dahil nandito ka na, hindi mo na kailangang maging formal. Halika, umupo ka. Kapatid Lin, siya ang sinasabi ko kanina, na batang henyo, at isa sa aking mabuting kapatid. Siya si King Feng. Siya ang tinatawag mong batang henyo? Nakakagulat talaga. Ngayon ako ang nahuli. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Sana'y huwag ninyo akong sisihin. Ang pagkahuli mo, isang yuko lang tapos na? Huwag mo nang pahiyapan pa, si kapatid na Ye. Siya rin ay isang dalubhasa sa paglilinang. Bakit hindi kayo maglaban? Para maggalitan ng kalaman. Anong panahon na ba ngayon? Kung sino-sino na lang ang nagiging dalubhasa. Ay, sobra ka na. Kung gayon, anong magandang galaw ang alam na munting diwatang ito? Bakit mo naman ako minamaliit ng ganyan? Wala kang binibigay na respeto. Anong karapatan mo? Para bigyan kitang respeto? Sa totoo lang, sa paningin ko, basura ka lang. Kaibigan ko ang nagimbita sa akin dito ngayon. Sana'y bigyan mo ng respeto ang kaibigan ko. Huwag kang masyadong mapili. Bakit ko naman bibigyan ng respeto ang kaibigan mo? Kuya Kiao, kung hindi ako welcome dito ngayon, alis na lang ako, kapatid na Ye. Kung alis ka ngayon, mas lalo ka lang mamaliitin ng kalaban. Kung may gustong umalis na. Huwag na silang pigilan. Para hindi na sila magpaiwan dito. At makasuka lang ng iba. Ayoko sanang makipagtalo sa babae, pero huwag kang masyadong mapang-api. Wala ka namang silbi. Sige, ipakita mo ang galing mo. Salamat sa pagpapatawad. Saan po kayo nagmula? Ginoo, ang galing ng inyong palad. Wala kang karapatang malaman kung sino ako. Ang aking alagad ay naging bastos kanina. At nakasakit sa inyo. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Sana po ay patawarin ninyo ang aking alagad. Dahil isa lang siyang babae. Hindi ko na siya pakansinin. Bobong alagad, hindi ka pa ba hihingi ng paumanhin sa binata? Salamat sa pagpapatawad. Sige na, sige na. Dahil nandito kayong lahat ngayon. Para sa akin, kay Kiao. Halika, umupo ka. Tama si Kiao She. Kung ang binata ay mula sa isang banal na sekta. Tiyak na marami kayong paraan ng paglilinang. Pero hindi ko lang alam. Kung matutulungan mo ako, nabuksan ang aking mga meridian. Kung mabubuksan ko ang iyong mga meridian. May isang kondisyon ako. Magkano naman ang gusto mo, kapatid? Gusto ko ang diretsong paraan mo ng pakikipag-usap. Brother Lin, ang presyo. Hayaan na lang si Big Bro Kiao ang magtakda. Alam kong noong nakarang beses, si Brother Ye ay tumulong sa iba na buksan ang kanilang mga meridian. At naningil siya ng 20 milyon. Ngayon, magkakaibigan na tayo. 10 milyon. Ano sa tingin mo ang presyong ito? Deal.
Mabuti. Diretso. Pero, Brother Lin, marami kang problema. Kung gusto mong ganap na mabuksan ang iyong mga meridian, kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang eksaktong pamamaraan ng pagsuntok ng inyong sekta. Ano iyon? Master, ang pamamaraan ng pagsuntok ng aming sekta ay hindi maaring sabihin sa isang tagalabas. Master, ang pamamaraan ng pagsuntok ng aming sekta ay hindi maaring sabihin sa isang tagalabas. Ayos lang na sabihin sa kaibigang ito, mula sa mundo ng mga immortal. Walang masama doon. Ang aming kamamaraan ng pagsuntok ay Naibigay ko na sa iyo ang pamamaraan ng pagsuntok ng aming sekta. umaasa akong hindi mag-atubili ang kapatid na magturo. Umaasa akong hindi mag-atubili ang kapatid na magturo. Ang inyong kamamaraan ng pagsuntok, naalala ko na lahat. Pwede kong ipakita sa inyo ngayon. Ang pamamaraan ng pakikipaglaban ng aming sekta ay napakakomplikado. Talaga bang naisaulo mo na agad? Paano mo ba nagawa yan? Ang dahilan ay ang iyong likas na baradong meridian. Kaya hindi ka umuunlad. Kung gayon, maaari mo ba akong kulungan, kuya? Brother Lin, ang iyong meridian. Naayos ko na. Mula ngayon, makakamit mo na ang tunay na paglinang. Maraming salamat, Brother Ye. Si Lin ay magiging tapat sa iyo mula ngayon. Gagawin ang lahat. Kailangan mo lang alagaan ang iyong disipulo. Ang aking anak ay walang alam at nakasakit ng isang dalubhasa. Sana'y mapatawad mo siya. Mabuti kung alam ang pagkakamali at handang magbago. Mayroon pa akong isang pakiusap. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin. Sabihin mo lang, Gusto ko ring mapabuti ang aking paglinang. Pwede mo rin bang ayusin ang aking meridian? huwag kang magmadali. Kailangan mo munang umabot sa antas ng Huajin. Ha 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 ha. Ang pagkikita kay Brother Yi ngayon, Ay talagang sulit. Ha 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 ha. Masaya rin ako, si Kiao, na makita kayong dalawa na nagkasundo. Ha 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 ha. Mga kapatid, gabi na ngayon. kung gayon, alis na muna ako. Kuya Lin, paalam. Leling. Hindi, sino ang kasama mong uminom ng ganyan karami? Ako lang mag-isa. Lasing ka na, ihahatid na kita sa bahay. Tara na, tara. Hindi. Gusto kitang kausapin. Mag-usap na lang tayo bukas paggising mo. Hindi ako uwi. Kuya King Feng. Simula nang makilala kita, natuklasan kong ako ang pinakamaswerteng babae sa mundong ito. Sa totoo lang, masuwerteng ka talaga. Dahil isa kang mabait na babae. Hindi ko talaga maisip. Kung sakaling iwan mo ako balang araw, anong gagawin ko? Huwag kang matakot. Ano man ang mangyari. Hindi kita iwan. Tutuparin mo ang sinabi mo? Siyempre. Kailan ba ako? Si King Feng, nagsinungaling sa iyo. Ang galing. Gising ka na. Naku, lasing na lasing ka kahapon. Nakatulog ka sa bahay ko. Wala naman akong ginawang masama sa iyo. Tingnan mo nga ang itsura mo. Bakit ka kinakabahan? Hindi ba't ayaw kong magkamali ka ng akala? Wisit na bata ka. Saan ka galing kagabi? Bakit hindi ka umuwi buong magdamag? Kagabi nasa bahay ako ng kaibigan ko. Kumain ng hapunan. Masyado ng gabi. Araw-araw, puro kalokohan ang ginagawa mo. Natuto ka ng hindi umuwi sa gabi. Tay, gaano na ba ako kalaki? Pwede mo ba akong bigyan ng privacy? Kahapon palang sinabi ko na sa'yo na mayroong isang napakahalagang event ngayon. Maraming kilalang tao at eksperto mula sa syudad ang darating. Bilisan mo at maghanda ka na. Pumunta ka rito. Na. Alam ko na. Ay, bakit? May event kasi ngayon. Pinipilit ako ni tatay na dumalo. Sa totoo lang, gusto niya lang. Akong ipahanap ng boyfriend para makamit niya ang kanyang layunin sa negosyo. Maganda naman yan. Sumama ka na. Gusto mo ba talagang sumama ako? Samahan mo ako sa event na to. Magpanggap kang boyfriend ko. Ha? Ayoko talaga sa mayabang na lalaking yon. Kaya nga pinasama kita. Para diretsong mawala sa isip ng tatay ko. Ang ideya na hanapan akong nobyo. Ang magganggap na nobyo mo. Pwede naman. Pero, natatakot lang ako na baka ipahiya kita. Kahit na puro mga kilalang tao sa syudad ang pupunta bukas. Pero sa paningin ko, ang mundong yan ay palaging ganoon. Pakiramdam ko nga, mas marangal ka pa kaysa sa kanila.
Wala akong pakialam kung ipahiya mo ako o hindi. Basta samahan mo lang ako. Anong klaseng event ba yan ngayon? Sabihin mo nga. Isang proyekto lang yan sa pagpapaunlad ng Jade. Naalala mo ba noong nasa opisina tayo? At tinuruan mong leksyon si Liu Zihao? Naalala mo? Ako si Liu Zihao, ang panganay na anak ng pamilya Liu. Pupunta rin siya. At sa pagkakataong ito, ang pamilya Liu pa. Ang pangunahing kalaban. Gustong tatay ko na makipagtulungan sa pamilya Liu. Kaya pinipilit niya akong makipagrelasyon kay Liu Zihao. Ganoon pala. Kung muli siyang magtangka na masama sa'yo, Sa harap ng lahat, sisirain ko siya. Sino raw siya? Siya ang nobyo ko, si Iking Feng. Ulitin mo nga kung sino siya. Siya ang boyfriend ko. ikaw, Tito, Huwag na po kayong mag-away. Malapit na po magsimula ang event. bastos na bata. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kagabi, kasama mo ba ang anak ko? Magkasama kayong natulog. Kagabi magkasama kami. Pero wala namang nangyari. Ano pa bang gusto mong mangyari? At sasabihin ko sa'yo ngayon din, ano man ang mangyari kaming dalawa, ay hinding-hindi maghihiwalay. Ikaw. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Ang reputasyon ng pamilya Su ay sinira mo ng tuluyan. Punto ng pagdurugo, senyales ng stroke. Tito, sandali po. Ano? May iba pa ba? Tito, Sa tingin ko, dapat po kayong magpa-check up muna sa ospital. Dahil may kaunting problema po sa katawan ninyo. Kung hindi po agad maagapan, tigilan mo yang kalokohan mo. Ayos na ayos ang katawan ko. Dahil ba hindi ako pumapayag? Sa inyong dalawa, sinasabi mo bang sinusumpa mo ako? huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Ayos na ayos ang katawan ko. Pagdating sa kalusugan, hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano. Pagkatapos ng event, ayusin ko kayong dalawa. Eh, Kuya King Feng, totoo ba ang sinabi mo kanina? syempre totoo. Kanina, inobserbahan ko ang katawan ni Tito. At nakita kong may senyales ng brain hemorrhage. Kung hindi ito agad gagamutin. Baka, Kung gayon, kaya mo bang iligtas ang tatay ko? Sa ngayon, kailangan nating hintayin na lumabas ang sakit. Saka tayo mag-isip ng paraan. Bakit kailangan nating hintayin na lumabas ang sakit ng tatay ko? Hindi ba huli na yon? Hindi ako pinaniniwalaan ni Tito ngayon. Kung pilitin ko siyang gamutin, baka lalo lang siyang mainis. Masama yon. May tiwala ka ba? Huwag kang mag-alala. Siguradong magagamot ko si Tito. Para na muna doon, para makita natin ang kalagayan ni Tito. binibining Su. Sandali. Ikaw talaga. Bakit mo pa rin kasama ang walang kwentang yan kahit saan? Hindi ka ba nahihiya? Yu Wuke, Pinapayuhan kitang linisin mo ang bibig mo. hindi pa tayo tapos. Ito ba ay? Binabantaan mo ako? Naku, takot na takot ako. Ikaw. Huwag kang masyadong magsaya ng maaga. Alam kong malakas ka. Halika, dito mo ako suntukin. Young Master Yu. Bakit ka pa makikipagtalo sa isang walang kwenta? Mababawasan lang ang iyong dignidad. Tama si Tsuir. Ikaw ay isang maliit na bata na pinapakain. Yuwuke, huwag kang masyadong sumobra. Nagagalit na si Miss Su. Tara na. Huwag mo nang patulan ang mga taong ito. Oh, yung Master Liu. Nandito ka na pala. Anong nangyari? Wala. Ayaw ko lang sa apelidong Yena yan. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Isang magandang bulaklak na nakasaksak sa dumi ng baka. Hindi mo siguro alam, yung Master Liu? Ang totoo, si Miss Su, ay walang kasintahan. Ang lalaking yan na may apelidong Ye, ay isang pananggalang. Mag-usap tayo ng pribado. Yung Master Liu. Sa pagkakaalam ko, ang layunin ng pamilya sa pagdalo sa piging na ito, ay para lang, hanapan si Suleling ng mayamang lalaki para sa kasal. Sa ganoong paraan, magkakaroon sila ng karapatan sa pagpapaunlad ng Jade. MM. Magpatuloy ka. Alam naman yan ng lahat. Ang pamilya Liu ang pinuno ng 4 na malalaking pamilya. Sa tingin ko, si Su Zhengqiao, matagal nang gustong kumapit sa iyo, ang malaking punong ito. Kung sa oras na ito, ang pamilya Liu ay kusang magpakita ng kabutihan sa pamilya Su, na ang pagpapaunlad ng Jade ang kondisyon. Naniniwala ako, tiyak na si Su Zhengqiao ay sasang-ayon sa kasalang ito. Pagdating ng panahon, ang panganay na anak ng pamilya Su ay natural na mapupunta kay Young Master Liu. Hahaha. Magandang ideya. Yaw Master Yu, talagang matalino at matapang ka. Ay, kumpara kay Young Master Liu, malayo pa ako. Pero, tiyak na manggugulo ang Yaking Feng na yan. Siya ay isang master. Ayoko siyang kalabanin. Young Master Liu, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, nag-imbita ako ng maraming master. Sa pagkakataong ito, nag-imbita ako ng maraming master. Para lang, maalis si Yaking Feng na yan. Kung magtagumpay, ako, si Liu Zihao, handang magbigay ng 20 milyong. Nako, yung Master Liu, napakabait niyo naman. Hahaha, huwag kayong mag-alala.
Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong malinis ang trabaho. Bilisan nyo, may tao. Nahimatay si Ginoong Su. Tatay. Huli na ang lahat. Kailangan agad siyang iligtas. Kuya King Feng, tulungan mo agad ang tatay ko. Huwag kang mag-alala muna. Tulungan mo muna si Tio na pigilan ang pagdurugo. Tigilan mo yan. May lisensya ka ba para manggamot? Bata, marunong ka bang manggamot? Tama. Paano nyo basta na lang ipagkakatiwala? Ang isang pasyente sa kamay niya? Ito ay ganap na kawalan responsibilidad sa sarili ninyong pamilya. Kayo, marunong ba kayong manggamot? Siyempre hindi kami marunong. Kung hindi kayo marunong, manahimik kayo. Kung maantala tayo ng isang segundo ngayon, maaring mawala ang pinakamainam na oras para sa paggamot. Kaya nyo bang panagutan yan? Kailangan ko ngayon ang pahintulot mo dahil ito ay tungkol sa Buhay at kamatayan. Kuya King Feng, nagtitiwala ako sa'yo. Sige, kumilos ka na ng buong tapang. Kahit na may mangyaring masama, ipinapangako kong hindi kita sisisihin. Pa! Gising ka na. Anong nangyari? Nahimatay ka. Si King Feng ang nagligtas sa'yo. Kung hindi niya ako ginagalit, mahuhulog ba ako? Ayos lang, ayos lang. Ginoong Su. Mabuti ayos ka na. Huwag mong hayaang sirain ng kung sino ang iyong kalusugan. Sino ito? Ginoong Su. Ipapakilala ko po sa inyo. Ito po ang panganay na anak ng Liu family. Ang pinakamalaking pamilya sa syudad, si Liu Zihao. Young Master Liu. Ang Young Master Liu ay tunay na kahanga-hanga. Masyado naman po kayong mapagbigay, Ginoong Su. Kung sana ay makahanap si Leling ko. Ang kasintahan na tulad ni Young Master Liu. Sana. Ang isang napakagaling na babae tulad ni Binibining Su ay tiyak na makakahanap ng isang mahusay na asawa. Ah, Ginoong Su. Mayroon akong mungkahi. Ang pamilya Su at pamilya Liu ay masasabing magkapantay. Kung sakali, mag-alyansa ang dalawang pamilya. Hindi ba't mas maganda? Iyan din ang nasa isip ko. Tay, Manahimik ka. Ipinapangako ko ang aking anak kay Young Master Liu bilang asawa. Ano sa tingin mo, Young Master Liu? Kung magkakaroon nga ng kasal ang ating mga pamilya, sasabihin ko sa aking ama na ibigay ang karapatan sa pagpapaunlad ng proyektong ito. Sa inyo, Napakagaling. Ang kasal ninyong dalawa ay napagdesisyonan ko na. Tay, hindi ako sumasang-ayon. Isa pa, may boyfriend na ako. Miss Su, sabi mo naghanap kang magpapanggap na boyfriend. Dapat may pangalan at mukha, hindi ba? Ano ang ibig mong sabihin sa paghahanap ng basura? Sino ka namang asong gala? May karapatan ka bang magsalita rito? Miss Su, linawin mo nga, sino ang tinatawag mong asong gala? Kung sino ang tinatawag ko, alam niya sa sarili niya. Ikaw. Young Master Yu. Isa ka lang nagbebenta ng bato. Mas mabuti pang bumalik ka na lang at ibenta ang mga bato mo. Ako nga ang nagbebenta ng bato. Pero mas magaling ako kaysa sa iyo na walang silbi. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap, kasama ang iyong Miss Su, na magkasintahan. Agapangga. Sasabihin ko sa iyo. Kami ay tunay na magkasintahan. Karapat-dapat ka ba sa anak ko? At ikaw naman, bakit kailangan mong makipagrelasyon sa walang silbing ito? Mariin akong tutol sa inyo. Tay, Sino ang gusto kong makasama? Hindi mo ba kayang igalang? Ang aking desisyon? Lumaki ka na ba? Nagmatigas na ang pakpak mo. Hindi mo na ako pinakikinggan. Mula pagkabata. Alin sa mga bagay ang hindi ko sinunod sa iyo? Ano man ang iyong ayusin? May sinabi ba akong hindi? Ang aking mga ayos ay palaging ang pinakamahusay. Pero tinanong mo ba kung ano ang gusto ko? Alam mo ba, kung masaya ako o hindi? Meron ba? Marsu. Dahil, May kasintahan na ang iyong kagalang-galang na anak. Sa tingin ko, kanselado na ang kasunduan sa kasal. Ay nga pala, ang karapatan sa pagpapaunlad ng proyekto. Young Master Liu, pag-usapan natin ito ng maayos. Sa tingin ko, hindi na kailangan yan. Ako ang magdedesisyon sa kasal ninyong dalawa. Ngayon, hindi ako papayag kahit mamatay pa ako. Gusto mo ba akong mamatay sa galit? Ikaw at ang mahirap na lalaking yan. Ano bang maganda sa kanya? Tama. Siya ay isang palaka. Gusto niyang kainin ang karn ng season. Huwag kang manggulo dito. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Umalis ka na ngayon. Kung hindi, Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Ha ha ha. Isang walang kwenta. Nangangahas pang takutin ako. Si Yuwuke. Tama. Akala niya talaga kung sino siya. Masyado kong minamaliit ang lakas mo noon. Kaya ka nakalamang.
Ngayon, huwag kang umasa makakalabas ka sa banquet hall na ito. Tama na ang daldal. Mga kapatid, sabay-sabay tayo. Walang kwentang basura, umalis ka na. Dali, tawagin niyo lahat ng tao. Nangahas na saktan ang kapatid ko. Sa tingin ko, hindi niyo ako. Si Kiao Denke, iginagalang. Ay nako, hindi ba't ito si Fourth Master Kiao, ang big boss ng syudad? Ano ang nangyari at nagambala kayo? May umaapi sa aking mabuting kapatid. Tingnan natin. Sino ang may ganoong lakas ng loob? Siya yan, ang batang walang alam sa mundo. Inaway niya, si Young Master Liu at Young Master Yu. Walang galang. Paano mo nagawang kausapin ng ganyan ang kapatid ko? Siya ba? Ano? Ibig sabihin ni Kiao She, Ipagtatanggol niya si Ye ngayon? Kiao Laosi, pinapayuhan kitang umalis na agad. Kung hindi, pagsisisihan mo ito. Kung gayon, subukan natin. Ngayon, Alam mo ba kung ano ang kapalit? Ang pagkalaban sa Liu family at Yu family. Ano ang kapalit? ang isang simpleng Liu family at Yu family ay wala sa aking paningin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon, marami akong inanyayahang eksperto. Nasa labas lang sila ng banquet hall na ito. Kung matalino ka, huwag kang makialam. Gusto kong makita kung sino ang mga ekspertong nahanap mo. Umasok kayong lahat. Ayaw mo ng magandang alok, kaya gusto mo ng parusa. Mga tao, Yung master, ang mga tao natin. Natalo kami nila. anong nangyari? Ang mga alipors na pinadala mo, ang dali namang matalo. Sa ilang suntok lang, nagtakbuhan na sa takot. Ano? Yuwok, nung araw na yon sa lamba, ikaw ba ang nag-set up ng ambush? Kiaoshe, huwag kang magbintang. Ayaw mong umamin, di ba? Sabihin mo. Bilisan mo. Sasabihin ko. Nung araw na yon, inutusan kami niyang Master Yu. Naharangin sa daan. Ang mga taong pupunta sa Jade Convention. Pero hindi namin inaasahan na makatagpo kami ng isang master tulad ni King Feng. Pagkatapos naming matalo, inutusan ulit kami niyang Master Yu. Naagawin ang mga jede na binili nila. Pero nabigo ulit kami. Wala akong kinalaman dito. Gago, naglakas loob kang ipagkanulo ako. Kiaoshe, hindi mo pwedeng pakinggan ang mga kasinungalingan niya. Kahit bigyan mo pa ako ng 10 lakas ng loob, hindi ko magagawang saktan ka. Tama, di ba? Ano to? Isang grupo ng mga walang kwenta. Ano man ang mangyari. Huwag ninyo silang hayaan. Umalis ka sa Yunqi Town. Lalo na yung bastos na yan na apelidong Ye. Kiaoshe. Ako. Nagkamali po ako. Hindi ko na po ulitin. Kiaoshe. Maawa po kayo. Palayain nyo na ako. Palayain ka o hindi. Depende yan sa kapatid ko. Ye King Feng. Nagkamali po ako. Hindi ko na po ulitin. Patawarin nyo po ako kahit isang beses lang. Ngayon mo lang nalaman na nagkamali ka. Bakit hindi mo ginawa noon? Siya po, ang babaeng yan ang nanggulo sa akin. Kung hindi, hindi ko po kayo guguluhin. Bakit ka nakatungangad yan? Humungi ka ng tawad sa kanya. Humungi ng tawad. Patawad po. Lakasan mo pa. Patawad po. Mawa po kayo sa amin. Lakasan mo pa. Patawad po. Mawa po kayo sa amin. Ye King Feng. Kapatid Ye. Ano ang gusto mong gawin sa kanila? Ayoko na silang makita. Kung gayon, mula ngayon, aalis na ako sa syudad. Hindi na ako babalik kailanman. Okay lang po ba yon? Umalis ka na. Salamat, Kiaoshe. Salamat, Ginoong Ye. Young Master Liu. Bakit ka nagmamadali? Ang tungkol sa pagtambang sa lamba. Wala akong kinalaman doon. Bakit ka kinakabahan? Naalala mo pa ba ang pamilya Bai sa syudad 3 taon na ang nakalipas? Naalala ko. Ang pamilya Bai na nawala sa isang gabi. Alam mo ba kung bakit sila nawala? Kiaoshe, kayo. Naiintindihan mo na ba? Naiintindihan. Narinig kong ang pamilya Liu ninyo ay magkapakasal sa pamilya Su. Wala po. Paano ko naman po agawin ang babae ng kapatid ninyo? Teka, ang karapatan sa pagmimina ng jede. Ang pamilya Liu po ay kusang loob na. Ibibigay ang karapatang ito sa pamilya Su. Matandang Ginoong Su, narinig mo ba?
Narinig ko, narinig ko. Maraming salamat, Kiao She. Kung magpasalamat ka, magpasalamat ka na maayos sa aking mabuting kapatid. Salamat, Ginoong Ye. Kiaoshe, Maaari na ba akong umalis? Kung manggugulo ka pa kay binibining Su sa hinahara. Mag-ingat ka, naalala mo ba? naalala ko. Umalis na kayo. Salamat, Fourth Master Kiao. Salamat, Ginoong Ye. Su Father, bakit parang kakiramdam ko? Minamaliit mo ang kapatid ko. Hindi po. Brother Lin, sinabi mo sa akin dati na si Brother Yi ay disipulo ng Immortal Sect, ama. Sa simula, hindi ako sigurado. Pero ngayon, matapos ipakita ni Ginoong Ye ang napakahusay na pamamaraan, maaari nating kumpirmahin ng 100% na siya ay isang disipulo ng sektang Immortal. Kung gayon, Ang isang disipulo ng sektang Immortal ay dapat maghanap ng anong uwi ng kapareha. kahit papaano, dapat ay mula sa isang mayaman o kilalang pamilya. Kung gayon, ang Su family. Bahay kasama doon. Ang pamilya Su ay, sa pinakamahusay, isang mayaman na pamilya lang. Malayo pa sa pagiging isang tunay na maimpluwensyang angkan. Lolo Su, Ngayon, sa tingin mo pa rin ba na hindi karapat-dapat ang kapatid ko sa pamilya ninyong Su? Karapat-dapat. Hindi. Kami ang pamilya Su ang hindi karapat-dapat kay Ginoong Ye. Ginoong Ye, napakawalang ingat ko kanina. Huwag nyo na pong dibdibin. Sa totoo lang po, hindi nyo na kailangan tawagin akong Ginoong Ye. Xiao Ye na lang po, kasi po, sa harap nyo, ako po ay nakababata. Ang pagtutuwid na nakatatanda sa nakababata ay nararapat lang po. Mabuti, Xiao Ye. Ang magustuhan mo ang aming leling ay isang karangalan para sa buong pamilya Su. Ang makasama ko si Leling ay sapat na para sa akin. Pamilya na tayo. Mabutit hindi ka nagtatampo sa tiyo. Tay, sa tulong ni Big Bro Kiao, nakuha natin ang karapatan sa pagpapaunlad ng Proyektong Jade. Ang Proyektong Jade, paano mo balak gantihan si Big Bro Kiao? Fourth Master Kiao. Anumang kondisyon, sabihin mo lang. Lahat ay kaya kong pagbigyan. Gusto ko ng 2% ng karapatan sa pamumuhunan sa Jade. Walang problema. Bibigyan pa kita ng karagdagang 100 milyon. Sige, ang 2% kong karapatan sa pamumuhunan. Ang 1% ay ibibigay ko sa aking kapatid. Sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi ba ako karapat-dapat para sa'yo? Ano ba ang sinasabi mo? Pantay lang tayo. Walang sinumang hindi karapat-dapat sa isa't isa. Kung gayon, isa ka bang tao mula sa Immortal Sect? Hindi ako galing sa anumang sekta ng Immortal. Naglinang lang ako ng ilang kasanayan. Kaya akala ninyo, galing ako sa isang pangkat. Teka, yung proyekto sa pamumuhunan sa Jade, pwede ko bang ibenta ang aking 1% bahagi? Kasi sa ngayon, wala akong ganoong kalaking pera para mamuhunan. Pwede mo namang ibenta. Maraming nagunahan. Na bumili niyan ngayon. Pwede mo ring ibenta sa tatay ko. Magkano kaya ang halaga? ang 1% bahagi na yan? Madali lang itong ibenta. Ang mahigit 1 bilyon. Ganoon pala kahalaga. Naman. Pero payo ko sa'yo, huwag mo nang ibenta. Kasi kapag nagtagumpay ang proyektong ito, hindi lang ito nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Maaring umabot pa itong 10 bilyon. Ang galing mo talaga sa pamumuhunan. Naniniwala ako na sa malapit na hinahara, magiging 1 bilyonaryo ka. Ayoko maging bilyonaryo. Ikaw muna ang gagawin kong bilyonaryo. Maginga. Sino yan? Huwag mo nang kakialaman kung sino ako. Narito ako ngayon para tapusin ka. Umiwas ka muna diyan. Ako ang bahala sa kanya. Wala akong kakialam kung sino ang nagdadala sa'yo. Pinapayuhan kitang umalis ka na agad. Kung hindi, hindi na kita sasantuhin. Sino ka ba sa akala mo? Kahit pa si Kiao Denke at ang mag-amang Lin ay narito. At tapusin pa rin kita. Ang lakas ng loob mo ah. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita ngayon. MEA. Madali lang pala. Kuya King Feng, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ye King Feng. Alagang may kakayahan ka. Sino ba talaga sila? Bakit nila tayo pinupuntirya? Maaring galing sila sa 4 na malalaking pamilya. O kaya naman, galing sila sa ibang sekta. Pero huwag kang mag-alala. Kahit sino pa ang nagbadala sa kanila. O protektahan ko ang kaligtasan mo. Ikaw din, mag-ingat ka sa sarili mo. Ano man ang mangyari, huwag kang basta-basta susugod. Huwag kang mag-alala.
Mukhang, may panibagong gulo na naman.